relasyon. Basta lahat ng alam kong hindi tama, yun po ay resulta ng kasalanan at ang ibig sabihin nun, nakabilanggo ka. Ngayon, si Jesus ay sobrang mapagmahal. Ikaw ay may hatol na kamatayan, nasa bilangguan ka, pero sabi ni Jesus, sagot ko na ang taong ito. Tinutubos ko na ikaw ng aking dugo. Ang Panginoong Jesus ang iyong naging lawyer, tagapamagitan, tawag ay mediator sa Ama, tagapagligtas. Kaya sa lahat ng laban, siya ang iyong magiging tagapagtanggol mula sa araw na ito. Ngayon, ang lawyer may sinasabi sa kanyang client kung paano niya dapat i-conduct ang kanyang sarili. Kasi tandaan mo, mayroong mga pinalaya na pansamantalang laya. At may mga, ang iba sa atin, hindi ibig sabihin na kayo ay pinalaya ngayon, hindi ibig sabihin nun na hindi na kayo magkakamali. Marami pa rin sa inyo ang magkakamali. Pero makinig lang kayo sa lawyer, sa ating tagapagtanggol sa Panginoong Jesus. Sa spiritual din ito yun. Lahat ng masamang espiritu lumabas sa inyo. Amen. Ang sabi ng Mateo 12, verse 43 hanggang verse 45, sabi dyan, when an evil spirit leaves a person, it goes into the wilderness, seeking rest, but finding none. Kasi sa desert, wala naman doon pwedeng pasukan. Ang demonyo, napasok po yan sa kahoy, natira yan sa tubig, tumitira siya, at ang paborito niya, katawan ng tao. Yan ang tinitirahan niya. So kapag umalis, ang evil spirit na pasok din po yan sa hayop. Pag umalis ang evil spirit sa isang tao, yan po ay padala-dala. At kapag wala siyang napasukan, ang sabi ng verse 44, basa na sabay-sabay, go. I will return to the person I came from. Inuulit ko. Kayong lahat ay iniwanan ng mga demon spirit. Sabi mo sa iyong katabi, umalis ng lahat. Ngayon, matagal kayong naging bahay niya. Alam niya ang pasikot-sikot sa iyong pagkatao. Alam niya ang kahinaan mo. Alam niya kung saan ka madaling mahulog. Alam niya ang paborito mong ulam. Alam niya yung gusto mong panunurin, pakinggan. Alam na alam. Master niya dahil alam niyo ang demon spirit, ang galing pa yan sa ating mga kanino-ninunuan. Nalipat lang ng nalipat. Kaya, halimbawa, tingnan nyo, broken family. Broken family yung lolo, broken yung magulang mo, kahit hanggang ngayon ikaw broken din. Kasi demon spirit yun. Kahit sa doktor, pag ikay nagpakonsulta, ikaw ay may hika. Ang sasabihin ng doktor, ay sa inyo kang mga kamag-anak ay mayroong ganitong may hika. Bakit? Alam nila na lumilipat yung spirit ko kasi palipat-lipat lang. Kaya, dati tayo ay former dwelling place. Kilala ka ni Satanas.
Alam na alam niya ang lahat ng iyong ginagawa. Ngayon, umalis siya ngayon. Umalis siya. Kahit si Satanas, nung tinutok niya si Jesus, umalis si Satanas. Kasi ang sabi ni Jesus, lumayas ka. Matthew 4 niya para namin patuloy. 11 pala. Then the devil went away. Kaya umalis kasi verse 10 anak. Kasi pinalize ni Jesus. Get out of here, Satan. So kanina, si Jesus, yung aming authority, pinapalayas namin. Pinapalayas namin. At automatic yun. Kasi si Satanas ay masunurin kay Jesus. Hindi ba? So, Jesus told for the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve Him only. 11. Okay. Pasok sa 11. Then the devil went away. Okay, umalis na yung devil sa atin. At ngayon, pinaglilingkuran kayo ng mga anghel. Pero, hindi natigil si Satanas. Kaya sabi ng verse 12, when Jesus heard, Luke chapter 4, verse 11. 12. At hindi 12, 13. Ayan, 13. Ayan. Basa na sabay-sabay. Go. Umalis ang devil at naghintay muli ng magandang pagkakataon. Ano yung magandang pagkakataon yun? Yung nagbigay ka na naman ng pintuan sa kanya. Hi, brother. Paano pumasok si Satanas kay Judas? John 13:26 to 27. Jesus responded, "It is the one to whom I give the bread I dip in the bowl." And when he had dipped it, he gave it to Judas, son of Simon Iscariot. After he gave it, 27, ang sabi doon, when Judas had eaten the bread. Ano nangyari? Satan entered into him. Tayo, lahat ng pumapasok sa atin, ang ibang utak may pumapasok. May pumapasok sa utak, may pumapasok sa bibig. Kaya kanina, yung ibang pinapasok ka, may ibang sumusok. Sino yung ramdam, yung napasok ka at yung may mga dumura o ganyan, ubutot, o meron o bang dumikay, sino yung nakaranas ng yan? Meron nung ganong manifestation, lumalabas. Yung iba naman, isa pumapasok sa utak, nire-renew ng Lord ang mind. So sa iba't ibang kaparaanan, lumalabas siya, pinagpawisan ka, yung parang biglang may, parang ramdam mo, may lumabas sa'yo, may mga ganon, may mga nakita kang umalis, yung iba dito umusok, kuntik nang masunog yung iba. Nakita ko yung iba, nag-alis na yung mga sungay, si Satan, basta may pintuan, ang mata, pintuan yan. Kung babalikan na naman sa panunood ng mga pornografiya, ito ang sabi ng Bible. Kung babalikan na naman doon sa bisyo mo, itinakwil mo na yung magsisigarilyo, pag-iinom, pagdudroga, itinakwil mo na yung maling relationship, lumabas si Satanas. Ngayon, napakahalaga na malagyan kayo ng Holy Spirit. Kasi pag hindi kayo nalagyan, kailangan malagyan. Balik ulit anak tayo sa Mateo chapter 12, verse 44 hanggang 45. Mateo. Then, sabi nung evil spirit, para mabalikan lang natin ng 43 na. When an evil spirit leaves a person, it goes into the desert seeking
rest but finding none. 44. At pagbalik niya, then it says, I will return. Babalik ako sa person. So, ikaw yun at ako. Na aking pinanggalingan. So, it returns. At pagbalik niya sa kanyang former home na empty. Ayan. Swept and in order. Kaya kung kayo ay iaanin natin ng oil, mayroong ilalagay na power ang Lord sa inyo mamaya. Bakit nagiging empty tayo? Bukod doon sa anointing, apoy, napakahalagang ang ating pagkain araw-araw. Natutunan nyo sa devotion. Kailan yung devotion day? Yung first, kahapon. May natutunan ba kayo sa devotion? Lagyan ninyo ang inyong utak, puso, pagkatao ng Word of God. Pag wala kang Word of God, napakadali mong malinlang sa Diyos. Napakadali. At kung walang laman, bawa, masyado kang pabaya, mas matagal pa yung pag-browse mo sa mga Instagram, Twitter, kung ano-ano mga Wattpad at mga panoorin sa Netflix, YouTube at kung ano-ano, wala ka man ng Word of God. Kapatid, ha?